Isang pangyayari ang nagdulot ng tensyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Kamakailan, ang Estados Unidos at Canada ay nagpakita ng kanilang determinasyon sa pagharap sa pandaigdigang isyu ng seguridad nang hinarang nila ang mga bombers mula sa China at Russia gamit ang kanilang jet fighters. Paano ito nangyari? Ito ang ating aalamin. Noong Miyerkules, ang tensyon sa pagitan ng iba't ibang bansa tulad ng Russia at China ay muling naipakita matapos hinarang ng mga United States at Canadian fighter jet ang 4 na Russian at Chinese bombers na lumilipad malapit sa Alaska. Ipinahayag ng North American Aerospace Defense Command, NORAD, na ang insidente ay naganap sa Alaska Air Defense Identification Zone, ADIZ, noong Hulyo 24, 2024, kung saan nasubaybayan at naharang ang 2 Russian Tu-95 at 2 PRC HK-6 military aircraft. Ang reaksyon ng United States Defense Secretary Lloyd Austin sa insidente ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at pagiging handa sa anumang panganib. Sa ilalim ng ADs, ang American at Canadian fighter jets ay nagpatupad ng intercept upang siguruhing ang Russian at Chinese bombers ay manatili sa international na airspace at hindi pumasok sa American o Canadian airspace. Hindi naging madali ang paghaharang ng mga Russian bombers sa ADs, ngunit ang pangyayaring ito ay naging opisyal na unang pagkakataon na naharang ang Chinese bombers sa nasabing lugar. Ang pagsasaayos ng ligtas sa internasyonal na espasyo ay patuloy na nagpapakita ng kahandaan ng mga bansa na protektahan ang kanilang teritoryo at interes. Sa gitna ng territorial na usapin at pangamba ng tensyon sa iba't ibang rehiyon, ang usapin na ito ay isang paalaala sa mundo ng pangangailangan ng matinding kooperasyon, pag-uunawaan at pagiging handa sa anumang potensyal na panganib. Ang territorial na pangangalaga ay naging mahalagang bahagi upang panatilihin ang seguridad at kapayapaan sa internasyonal na komunidad na nagbibigay ng hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga pandaigdigang relasyon sa kasalukuyang panahon. Subalit tulad ng mga sinabi ko sa paunang bahagi ng video, ito ay talagang malubhang usapin sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman, ayon sa North American Aerospace Defense Command, NORAD, hindi ito nakita bilang isang direktang banta, ngunit ang aktibidad ng Russian at Chinese bombers sa international airspace malapit sa North America ay patuloy na binabantayan at tinutugunan. Ang pangyayaring ito ay bahagi ng pagtaas ng military cooperation at operation sa pagitan ng Russia at China na nagpapakita ng kanilang pagsasanay at kooperasyon sa konteksto ng kanilang territorial interests at security. Ang United States at Canada ay agad na nagpapatupad ng intercept upang mag-monitor, mag-escort at siguruhing ang mga Russian at Chinese bombers ay manatili lamang sa international na airspace at hindi pumasok sa kanilang teritoryo. Ang insidente na ito ay nagpapakita rin ng pagiging pagbabantay ng US Department of Defense sa galaw ng militar ng China, partikular sa Arctic region kung saan mas nakikita ang pagtaas at aktibidad ng Chinese military. Ang lumalaking kooperasyon sa pagitan ng China at Russia sa Arctic region, pati na rin ang pagdalo ng Chinese naval vessels sa baybayin ng Alaska ay nagbibigay ng dagdag at kakulangan sa seguridad at geopolitika sa rehiyon. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng pagbagsak ng ugnayang militar sa mga bansa at ang patuloy na pag-aaral at pagsasaayos ng US para sa posibleng banta at hamon sa Arctic at iba pang mga stratehikong rehasyon. Sa pinakahuling insidente ng militaristikong operasyon sa pagitan ng Russia, China at Estados Unidos, naging laman ng atensyon ang Joint Air Patrol ng dalawang bansa malapit sa Alaska. Ayon sa ulat, ito ang unang pagkakataon na ang HK-6 bombers ng China ay pumasok sa Alaska Air Defense Identification Zone, ADIZ, isang bagay na hindi pa nangyari dati. Ang pagharang ng Russian at Chinese bombers ay isinagawa ng US F-16 at F-30 Fuve fighter jets, pati na rin ang Canadian CF-18 fighter jets bilang bahagi ng pagtitimon at pagtutok sa insidente. Ipinahayag ng Chinese Defense Ministry na ito ay bahagi ng kanilang umiiral na taunang kooperasyon sa pagitan ng dalawang militar. Sa pamamagitan ng Joint Air Patrol sa Hilagang Pacific Ocean, kabilang ang Bering Strait, ang Ruso at Chino fighters ay nagsagawa ng issue ng kooperasyon sa bawat yugto ng pagsasanay.
Sa pamamagitan ng video na inilabas ng Russian Defense Ministry, ipinakita ang mga bombero ng dalawang bansa na lumilipad ng magkasama at ang naging pagharang mula sa US at Canada. Sa kabila ng mga aligasyon ng mga bansa sa kanilang motibasyon sa insidente, ipinagdidiinan ng Russia na ang ehersisyong militar ay bahagi lamang ng kanilang kasalukuyang military cooperation plan at hindi may layuning maging isang banta para sa ibang bansa. Sa kabilang banda, tinukoy ni Defense Secretary Lloyd Austin na ang Russia at China ay laging nagpapakita ng kanilang lakas at agresibong aspeto, hindi lamang laban sa mga Estados Unidos kundi pati sa pandaigdigang komunidad. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pangamba at tensyon sa pandaigdiganong seguridad na nagpapakita ng patuloy na pagbabantay at pag-iingat ng mga bansa sa kanilang teritoryo at interes. Ito ay isang paalaala sa kahalagahan ng kooperasyon, pag-unawaan at respeto sa internasyonal na batas at mga kasanayan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa internasyonal na komunidad. Sa isang talumpati sa Pentagon, sinabi ni Defense Secretary Lloyd Austin na ang patuloy na pagsubok mula sa mga kalaban, partikular sa kasalukuyang panahon, ay hindi dapat maging isang bagay na nakakagulat para sa kanila. Ipinahayag niya na ang paglapit ng Russian at Chinese aircraft sa US airspace ay bahagi ng kanilang regular na operasyon, na kung saan ay sinagot nila ng maingat at may kumpiyansang makakayanan nila ang anumang panganib. Binigyang diin ni Austin ang mahigpit na pagsubaybay sa mga sasakyang panghimpapawid na ito na nagpapakita ng kanilang kahandaan at kagalingan sa pagharap sa anumang potensyal na banta. Sa layunin ng pangangalaga sa teritoryo ng US, ang mga fighters ay na-intercept at ipinakita ang kanilang kakayahan sa pagsubaybay at pagprotekta sa kanilang airspace. Ayon kay Austin, ang pinakamalapit na punto ng approach ng Russian at Chinese aircraft sa US coastline ay mga 200 milya. Ang US Northern Command at North American Aerospace Defense Command, NORAD, ay handang humarang at tugunan ng anumang hamon mula sa anumang direksyon na nagbibigay ng tiwala sa kanilang kakayahan na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Sa pangakong paggalang sa ilalim ng internasyonal na batas at pagpapahalaga sa seguridad, ang mga hakbang na ito ay nagtutulak sa kanilang dedikasyon sa proteksyon ng kanilang teritoryo at interes. Ang patuloy na pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng Russia at China ay nagdudulot ng pangamba sa US, partikular sa suporta ng China sa iligal na gawain ng Russia sa Ukraine. Ang paglabas ng mga Russian aircraft sa Alaska Air Defense Identification Zone, ADIZ, ay hindi bihirang pangyayari na nagpapakita ng kritikal na pangangailangan ng pagbabantay at pagiging handa sa anumang potensyal na banta. Ang tuloy-tuloy na kooperasyon at pagsasanay sa pagitan ng militar ng Russia at China ay nagpapakita ng kanilang pagsasamahan at potensyal na implikasyon para sa pandaigdigang seguridad. Ang patuloy na pagtaas ng presensya at aktibidad ng Chinese military sa Arctic region, partikular sa malapit sa Alaska, ay nagdadulot ng bagong dimensyon sa pandaigdigang seguridad. Noong Marso, binigyang diin ni General Gregory Guillot ng US Northern Command ang kakayahan ng China na pumasok sa Arctic at inaasahang makita sa lalong madaling panahon ang kanilang sasakyang panghimpapawid sa lugar. Ang pagkilos ng China sa maritime at sa ngayon sa aerial domain ay nagpapakita ng kanilang ambisyon na higit pang maging aktibo at naglalayong mapalawak ang kanilang impluensya sa Arctic. Ang Arctic ay nagiging sentro ng interes para sa China na tumutukoy sa kanilang sarili bilang isang estadong malapit sa Arctic. Ang kanilang kooperasyon at pagsasamahan sa Russia sa Arctic region ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na mapalawak at palakasin ang kanilang posisyon sa dulo ng hilagang hemisphere. Ang pagiging proactive at aggressiveness ng China sa Arctic ay nagpapakita ng kanilang pangmatagalang layunin na maging isang pangunahing player sa rehiyon. Ang mga ganitong kilos at pag-unlad ng militar ng China sa Arctic ay nagdudulot ng malalim na pangamba at pag-aalala sa US at iba pang mga bansa, partikular sa kanilang ugnayan at pakikipagtulungan sa Russia. Sinusuri ito bilang isang potensyal na panganib sa seguridad at stabilidad sa rehiyon, lalo na sa pagtataguyod ng authoritarianism ng Russia at China. Ang kanilang malawakang kooperasyon at pagkakaisa ay nagbibigay ng hamon sa US at kanilang mga kaalyado sa patuloy na pagpapalakas at pagbabantay ng kanilang teritoryo
at kinabukasan ng Arctic region. Sa huli, ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na pag-uusap at kooperasyon ng mga bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa internasyonal na komunidad. Sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabantay at pagtutok sa mga potensyal na banta, ang mga bansang sangkot sa insidente ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pangangalaga ng kanilang teritoryo at interes. Habang nagiging maigting ang mga tensyon sa iba't ibang mga rehiyon sa mundo, mahalaga ang agarang pagtugon at pagpapakita ng lakas at determinasyon sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng panganib at hindi pagkakaunawaan. Sa kasalukuyang kapanahunan ng pandaigdigang relasyon, mahalaga ang ugnayan at kooperasyon ng mga bansa upang mapanatili ang katahimikan at seguridad sa buong mundo.